Isa ang pating o shark sa largest fish living today. Most species nito ay predatory, kaya kinatatakutan ng marami. Paano kaya kung habulin kayo nito sa dagat? Isang tanghali, napagdesisyonan ni Gary, isang mangingisda sa bayan ng Amlan, Negros Oriental, na pumalaot sakay ng maliit niyang bangka. Gamitin natin ngayon guys. Ito guys, yung wirik. Nung araw na yon, plano niya rin ipakita sa kanyang vlog ang mano-manong pangingisda gamit ang wirik o handline fishing. 30 pa guys, o 35. Nung una, tila normal na araw lang ito para kay Gary. Pero makalipas ang ilang sandali, may lumitaw na malaking isda sa tubig na parang pating daw na biglang humabol sa kanya. Sa video, makikita mismo ang laki at bilis ng galaw ng di umano'y mga pating. Kaagad na nagsagwan si Gary, pero tila hinahabol daw siya ng mga ito. Ang isa sa mga ito, nagawa pang makalapit sa kanyang likuran. Makaliligtas kaya si Gary mula sa nagbabadyang panganib. Ano na kaya nangyari kay Gary? Nakakatakot. Ayon sa National Geographic, may more than 465 known species of sharks at ang size nito ay nag-range mula sa 7-inch pygmy shark hanggang sa 50-foot long whale shark. Ang mga pating, gaano man kalaki, ay isa ring uri ng isda. Nabibilang ito sa grupo ng isda na kung tawagin ay cartilaginous fish, meaning ang skeleton nila ay pure cartilage. Isang substance na pareho sa buto pero mas flexible. Guys, alam niyo bang may irrational fear of sharks na kung tawagin ay galliaphobia? Mula ito sa Greek words na gallios for shark at phobos for fear. Ang may galliaphobia ay pwedeng makaranas ng anxiety kahit sakay ng bangka, nasa beach o makakita lang ng aquarium. Mas lumaki pa ang takot ng marami sa pating dahil na rin sa Hollywood films na naglalarawan sa mga ito bilang nakakatakot na creature. Ang tanong, na-attract nga ba ang mga pating sa dugo ng tao? Common myth lang daw ang pagka-attract nito sa dugo ng tao. Mas attracted daw ito sa dugo ng isda. May specific prey daw ang mga ito, kaya alam nila ang amoy ng mga ito. Ang mga pating, bagamat kinatatakutan at dapat pa ring iwasan, ay bihira pa rin daw talagang umatake ng mga tao. Pero, teka, ano nga ba totoong nangyari kay Gary? Noong araw na yon, habang ibinavlog ni Gary ang mano-manong pangingisda gamit ang wirik o handline fishing, ang plano niyang pangingisda ay nabalot ng takot at pangamba nang biglang may tila dalawang pating na sumulpot sa tubig. Ang isa sa mga ito nagawa pang makalapit sa kanyang likuran. Kung matamaan yung bangka ko, masisira yung mga gamit ko, tumaob yung bangka. Habang ibinavlog ni Gary ang mano-manong pangingisda gamit ang wirik o handline fishing, ang plano niyang pangingisda ay nabalot ng takot at pangamba nang biglang may tila dalawang pating na sumulpot sa tubig. Kalaunan, ayon kay Gary, na-realize niyang hindi raw pala mga pating ang humabol sa kanya kundi mga Butanding, kulay niya na may dot-dot na puti. Nakikita ko talaga na butanding kasi nakikita ko yung bunganga niya, napakalaking bunganga. Tapos lumalabas yung buong katawan niya, yung humabol siya sa akin. Hindi siya kumakain ng tao at hindi rin siya kumakain ng mga malalaking isda. Kinakain lang niya yung mga hipon, maliliit na isda. Kumakain din sila sa mga maliliit na isda na kinakain ng tulingan. So, sumusunod lang sila sa mga tulingan. Hayaan ko na lang siya na lumangoy. Hindi ko siya sasaktan o gagalawin. Normally naman kasi yung mga butanding,
Takot din sila sa tao kapag may approaching na motorized vehicle, yung mga bangka, tsaka may approaching na swimmer. Siyempre, nagkakaroon din sila ng mga avoidance behavior. Pero kasi merong certain places nga dito sa Pilipinas na nasanay na yung butanding sa mga tao. Si John Bon Tabas ay isang certified public accountant/travel vlogger. Last May, nagpunta siya ng Donsol para makita ang mga butanding bilang part ng kanilang Bicol region trip. Isang rason kung bakit dito nila napiling magbutanding encounter ay dahil protected area ito for whale sharks. Bago ka makasakay ng bangka, papadali ko muna nila sa office para sa isang video orientation. Then after nun, may separate orientation din pagdating sa boatman. Para kay John Bon, very unique daw ang experience na makasamang lumangoy ang mga butanding. Isipin mo talaga once in a lifetime experience kasi una, di natin alam kung hanggang kailan sila survive sa area kasi and pangalawa, hindi natin alam kung hanggang kailan sila magtatagal sa area kasi possible din na lumipat sila ng spot. And yun, sobrang saya lang sa feeling na makita yung mga whale sharks ng malaki. Alam niyo bang ang unique patterns of spots ng mga butanding ay parang human fingerprints din? Walang dalawang butanding ang may magkaparehong spots. Sa pamagitan pa ng unique patterns nila, natutukoy ang individual whale sharks. Sa pagkuha at pag-collect ng mga picture nito, naka-identify na ang World Wildlife Fund o WWF ng 458 different whale sharks sa Pilipinas. Kamangha-manghamang masilayan ng mga pading at butanding. Sana'y huwag natin kalimutang parte pa rin sila ng kalikasan na dapat nating pangalagaan. Aha! Ayon sa ilang pag-aaral, nasa 80% pa raw ng karagatan ang hindi pa na-explore ng tao. Ibig sabihin, marami pang nilalang sa tubig ang hindi pa natin nalalaman. Wow! Ay, grabe! Grabe yung lakas! Teka, ano kaya itong kumapit sa isa nating kaaha? Is the a new species? Dito raw sa Bicol, nakuna ng video ng vlogger na si Teo. Grabe yung lakas! Sa Bicol kasi, yung mga pinsan ko ay mga mangingisda. Nung bata ako, madalas nila akong sinasama sa pangingisda. Doon nagumpisa yung pagkaroon ko ng interest sa dagat at sa mga sea creatures. Tambay nga raw sa dalampasigan si Teo sa tuwing nagbabakasyon sa Bicol. Isang araw, habang naghahanap daw siya ng pwedeng mahuli at makain, biglang umahon daw ang isang kakaibang nilalang. Tinan niyo yung ano niya, parang nag-sprout siya ng tubig eh. Parang fountain. Itatry kong bungkalin guys para makita lang natin kung ano yung itsura. Pero hindi ko inaasahang mahuli ko to. Ang mistulang kumakaway pala sa ilalim ng bato, isang octopus o pugita. At ang subukan nitong hulihin ni Teo. Ay! Sorry, octopus. Sorry. Hindi ko nakuha. Ayun o. Ang isang galamay ng pugita, natanggal at tumikit pa sa kanya. At kahit anong gawin ni Teo, hindi raw ito bumibitaw sa matinding pagkakapit. Hay, puti pa ang pugita. Hindi ka talaga bibitawan. Pero teka, ang putol na galamay, gumagalaw pa rin? Mahapdi yung pakiramdam at parang pinupunit yung balat mo. Ganun yung pakiramdam ko dun sa video.
Tantanan kaya si Teo ng galamay ng pugita? Ay, sorry. Mga kaha, ano kaya kung kayang mapalitan ng bago ang arms nyo? Alam nyo ba ng mga octopus, kayang-kaya raw magpatubo ng bagong galamay kapag natanggal ito? Nagtataglay ang pugita ng cells na kung tawagin ay hemocyte. At kapag naputol ang galamay nito, to the rescue ang mga hemocyte para mag-produce ng regenerating fibers. Dahilan para muling tumubo ang kanilang galamay sa loob ng 2 hanggat 4 na buwan. Amazing! Ang bawat galamay ng octopus ay may sariling control system. 400,000 neurons lang naman ang meron dito. Kaya naman kaya nitong gumalaw kahit pa hindi na ito konektado sa utak ng octopus. #strong independent galamay yarn. Pero sa pugitang naka-engkwentro ni Teo, may tuturing daw na defense mechanism ang ginawa nito nang putulin nito ang sariling galamay. Ginagawa rin nila ito para makatakas sa mga predator. Pero sa pagsisid namin sa mga pambihirang karanasan ni Teo, napag-alaman namin hindi pala ito ang unang beses na nanghuli siya ng pugita. Yung octopus na nasa braso ko ay almost 5 to 8 minutes na nasa braso ko. Kasi sobrang kapit niya na eh. So ang ginawa ko ay inantay ko muna na lumuwag yung pagkakakapit sa akin ng octopus bago ko siya tinanggal. Nung naramdaman ko na medyo lumuluwag na yung kapit sa akin ng octopus, that's the time na pinilit ko na siyang hatakin dun sa braso ko. Sa tindi ng kapit ng pugita kay Teo, nag-iwan pa ito ng marka sa kanyang braso. Inay! Hindi yan tentacle. Nagtagal sa akin yun ng mga almost 2 days bago nawala. All the way from South Korea, pinagpiestahan sa social media ang video ito. Kung saan kakaibang seafood trip ang tinikman ng isang mukbanger. For today's video, ang imumukbang niya ay buhay na pugita. Hala, sige, kahit gumagalaw pa. Mukha mang masayang panoorin, pero delikado ito mga kaaha. Huwag na huwag gagayahin dahil may mga naitalang kaso ng mga taong namatay dahil sa tinatawag na octopus choking. Maaari kasing bumara ang galamay ng raw octopus sa ating lalamunan na magiging sanhi ng hirap sa paghinga at maging kamatayan. Eating raw and moving octopus in Korea. Octopus. Nasasyak siya sa ngalakala ko. So, importante talaga, no, advice sa ating mga kababayan na dapat talagang alamin kung may mga allergies tayo dito. At syempre, dapat hindi din tayo basta-basta mamumulot o kakain ng mga hindi natin alam. Kasi pwede kasi itong maka-apekto dun sa ating katawan at syempre dun sa magkakaroon ng allergic reaction o kaya maalin din mag-lead to death. Pero hindi lang daw sa pugita may maalat na karanasan si Teo. Dahil may iba pa raw siyang buwis-buhay fishing adventures. Tumutusok sa kamay ko. Tumulad pa nga raw siya sa hamong mga pasa batuhan ng matitinik na rabbit fish o mas kilala sa atin na danggit. Nakapa tayo na isa. Possible kasi matitinig ka at may lason kasi yung tinik ng rabbit fish. Ito na guys, nakuha ko na. Ito na. Grabe yung tinik. Grabe ang hirap mga pa. Nakita niyo yung tinik niya, no? Grabe pag natinikan ito. Ay, nakawala pa. Buti na lang, naipit ko na. Pero bago pa raw magsitaasan ng inyong mga kilay, may depensa si Teo. Actually kasi sa probinsya, since laking probinsya nga ako, nung mga bata kasi kami, lagi na kami nanguhuli ng isda. Pero lagi naman ako may kasamang local, o kaya yung mga kamag-anak ko na nasa Bicol, para kahit pa paano, meron pa rin akong guidance at masiguro na safe yung ginagawa ko. Nakasanayan o sadyang kakaibang hobby ang tingin nyo sa mga ito? Matindi pa rin ang paalala ng ating eksperto. Pagka tayo na namamasyal sa lalampasigan, okay, even sa forest, no, huwag tayo basta-bastang hahawak. You have to be very careful, at saka yung mata mo when you're
wading doon sa dapat hindi ka lang nakapokus dito. Nakapokus ka sa lahat. Nakikita mo yung buong paligid mo, nakikita mo yung nagsusurround sa'yo. Sabi nga nila, walang pasagan ng trip. Grabe yung lakas. Pero ang hindi lumulubog na katotohanan. Wow. Sa susunod nating pagkapit sa mga bagong karanasan at kaalaman, tandaang unahin natin lagi ang ating kaligtasan. Aha!